Maiiwasan natin yung mga bagay na ito kung malalaman natin yung mga dapat nating tandaan kapag tumatanggap tayo ng job offer, no? Marami sa mga kababayan natin ang nabigyan na siguro ng warning ng mga nakararaan at nakita nyo siguro, no, yung mga ibang kababayan natin na sinasabi nila na naloko sila at nagbigay na sila ng malaking halaga ng pera at nagbigay na rin sila ng mga paunang bayad daw para sa mga documents o para sa mga papel na hanggang ngayon ay wala pa. Ang kinakakaba nila ngayon, nakakalungkot isipin na mayroong mga tao na gumagawa nito at ang ilan ay nasa Pilipinas, ano, at ang inaakala nila ay magiging mas maayos ang kanilang transaksyon between the government of Canada and them, pero hindi naman pala, kundi isang malaking kalokohan pala yung kanilang mga pinapasok. So this is a warning para sa mga kababayan natin po, ano, na mga nag-a-apply na gusto makarating dito sa Canada. Tignan nyo pong mabuti kung yung bang pinapasok ninyo na mga transactions ay legal o hindi. Marami sa inyo nagtatanong at kung makikita niyo sa mga comment sections natin, yung ilang nga sa inyo ay nagsabi na ilang buwan na raw pero hindi pa nakakatanggap simula nung nabigyan sila ng biometric. But I asked them, paano ba yung biometric? Binigyan ako ng papel ng biometric. So hindi po gano'n ang process nun. Kailangan nyo po na pumunta sa biometric center, yung tinatawag nating VFS Global, o kaya naman sa Embassy of Canada o kung saan man, yung tinatawag nating portal, no, para magkaroon kayo ng biometric. Hindi ibinibigay ito ng kung sino-sino lang, but of course by the government of Canada. Now, pag-usapan natin yung mga job offers ngayon na may kaugnayan sa LMIA, Labor Market Impact Assessment, na paano natin maiwasan, ano yung mga red flags dito. Ang pag-uusap po natin ngayon ay hinram natin sa gscimmigration.ca o yung tinatawag nating Global Sky Immigration, no? Yung 6 red flags that indicate a Canada job offer scam. Na-publish po ito noong 2022 pa ni Shivani Singh. CICC license po siya. Sabi po dito, in Canada, the cost of living is low and the quality of life is high. But there are many job offer scams related moving to Western countries like Canada. People who want to live and work in another country often choose Canada. The cost of living is low and the quality of life is high. Canada has the best healthcare system and one of the largest economies in the world. It also has a low unemployment rate, making it a place where people from all over the world want to work. But job offer scam can happen there too. So this is 2022 pero relevant pa rin po siya ngayon kasi ibig sabihin marami pa rin sa mga kababayan natin ang nakukuhanan ng malaking halaga ng pera at naibibigay naman talaga nito. Ang transaction lang kasi ay GCash, ang transaction lang ay Emluwilier, Cebuana, na isa na sa mga red flag po yun. Kapag nagbibigay po kayo ng pera sa mga tao na hindi nyo naman kilala. Dapat po ang transaction dito ay makikita natin mamaya kung paano ba ginagawa yung ilang transaction para na sa ganun makaiwas po kayo sa mga scams o yung fake o yung fraud na kung tawagin natin both in LMIA and job offer, no? Now, how to identify a job offer scam? In today's competitive employment market, the ability to recognize the fraudulent job offer is more vital than it has ever been. Swindlers are taking advantage of a large number of underemployed or unemployed people by making false promises of employment chances to those individuals who are looking to work desperately. Ito po yung katotohanan na kung sino pa yung unemployed, sila pa yung talagang eager talaga na makapagtrabaho at umunlad ang pamumuhay, no, kahit papaano sa munting mga pangarap na talagang pinapangarap naman natin. Kaya nga lang, sabi natin, ay hindi maiwasan na maging masakop tayo kung minsan ng tinatawag nating fraudulent, ng fraud, na magbibigay naman sa atin ng frustration. So yan ang iiwasan natin. Ano-ano ba yung mga red flags na makikita natin? Number 1 is unsolicited job offers. It is most likely not real if you did not apply for it. Typically, unsolicited employment offers are fake. They are often from organizations to which you have not applied for jobs and positions for which
you have not applied. Number 1, unsolicited job offer. So, ibig lang pong sabihin kasi nito na may dumating sa inyo o kaya may nag-WhatsApp sa inyo, may nag-send sa inyo sa Messenger o kaya nag-link sa inyo na hindi pa man kayo nag-apply, meron na kayong ino-offeran na kayo, binibigyan na kayo ng tinatawag nating job offer. That is number 1 red flag. Kung ganito po, mag-isip-isip na po kayo, magtanong po kayo mabuti, make a research about the company itself at tignan nyo pong mabuti. O kaya naman, kung kaya yung tawagan ninyo yung company if they are really na nagbibigay. No? Kung minsan pinapalitan nila yung number. Do a comparison para na sa ganun ay hindi po kayo maloko. No? Unang-una, sabi natin, huwag na huwag niyong tatanggapin yung job offer na hindi ninyo in-applyan unless nagpatulong po kayo sa iba o sa tinatawag nating mga license consultant o kaya naman mga license na mga recruitment agencies natin dyan sa Pilipinas. So, tignan nyo po mabuti yun. Baka isa po yun sa mga dahilan kung bakit po kayo na-scam. Number 2, the job offer seems too good to be true. In recent years, there has been increase in the number of job offer scams in Canada. These scams often involve an offer of employment that seems too good to be true, such as highly salary for a simple job and job requiring little experience. Sometimes the scammer will send a fake job offer letter of contract to the victim. Before you consider accepting such offers, research on the internet or consult a trusted immigration agency for the average pay for your job type. O yun na binanggit na natin, make a research on it. Sasabihin sa inyo, o kaya nando sa papel ninyo na kunwari pipirmahan ninyo, ang dito, 15 something, pero ang katotohanan pala, 11, 15, something like that. So, mababa dun sa katotohanan. O kaya naman, ang sinasabi nila, $25, nakapagtataka, Halimbawa, sasabihin pa nila sa inyo, yung job offer, hindi mo babayaran, ito lang babayaran mo, kasi ang salary o ang sahod mo dito ay, let's say, $35 an hour. Ang gagawin mo lang dito ay cleaning, something like that. So, mag-research po kayo sa Glassdoor, so kaya naman sa Government of Canada, sa ESDC, kung magkano yung tinatawag nating average income or average wage dito sa Canada. At makita natin, kung minsan yung mga fraudulent, malayong-malayo sa katotohanan. Kumbaga, sisiluin kayo sa mataas na sahod. Another is that hindi lahat po dito sa Canada ay kaya mag-offer ng pabahay. Hindi lahat dito sa Canada ay kayang operan kayo ng plane ticket mula sa panggagalingan ninyo. So, sasabihin nila, libre na yung plane ticket mo, libre na yung bahay mo, apartment mo, libre na yung insurance mo, something like that. Kami nasasagot dun sa unang buwan mo sa gastusin mo, may pagkain ka na, lahat ng bills mo babayaran na namin. Too good to be true. Pag too good to be true po, ibig sabihin, medyo tagilid na po yan. So, kami nun, walang binanggit yung employer namin na pabahay, walang binanggit na plane ticket. Ang binigay lang sa amin talaga ay yung kumbaga 50-50% ng insurance, ng private insurance namin. At yun ang katotohanan naman talaga dito. Pwedeng maghati kayo ng employer mo sa insurance mo, private insurance mo, o kaya naman 70-30, 60-40, 40-60, depende na po sa pag-uusap ninyo. Pero wala pa po akong narinig. Meron man siguro, pero kung bibigyan kayong job offer na 100% insurance, blah blah blah, 100% insurance, o kaya naman mga bills niyo, blah blah blah, napakarami, magtanong na po kayo. Baka mamaya po ay isa na yan sa tinatawag nating yung tinatawag nating scam na po yan. Number 3, the company doesn't have a clear online presence. You've been job hunting for weeks, sending out the resumes and going on interviews. Finally, you got the call you've been waiting for, a job offer, but something doesn't seem quite right. The company doesn't have clear online presence and you can't find any information about them. You start to get suspicious and decide to do some more research. Yung online presence din po, napakahalaga niyan kasi karamihan po ng mga companies dito sa Canada ay meron po silang online presence o kaya naman sa social media platform. Kung sinerch niyo sa social media platform, usually sa advertising yon. Kung halimbawa naman sa website, meron din silang website. Usually po, hindi ko sinasabing 100% pero karamihan po ng mga establishments dito sa Canada, lalong-lalo na yung nag-o-offer na tinatawag nating foreign workers job para sa mga foreign workers ay meron po usually na mga
online. May mga URL yan. May mga nasa internet sila. Mahanap nyo sila. Masa-search nyo sila sa Google. Masa-search nyo sila sa Explorer, whatever. No? Sa Chrome, whatever. At kung halimbawa, medyo hindi ganoon kaganda yung kanilang presence doon, o kaya naman hindi nyo mahanap sa Google, medyo magtanong na po kayo. Or, kung may kilala po kayo dito sa Canada, better ask. Kung may affiliation po kayo sa mga grupo, yung tinatawag nating mga grupo sa social media, magtanong din po kayo. Baka po mamaya, yun ang makatulong sa inyo para makaiwas po sa tinatawag nating scam o sa fraudulent, no? Number 4, the hiring process unclear and non-existent. It is estimated 1 to 10 jobs offers in Canada are scams. Many of these victims involve an organized, overly complex hiring process. If you are offered a job in Canada, research the company and hiring process before accepting the job offer. If something seems fishy, it probably is a scam. Don't let yourself be scammed. Only accept job offers from reputable companies with a straightforward hiring process. And usually po, ang pag-hire dito, napakahaba ng proseso. Hindi yung binigyan ka ng job offer, kinabukasan, pipirma ka na, kinabukasan, meron ka na agad, sasabihin agad sa'yo, may visa ka na, parang ganon. Hindi ganon kadali. Umaabot po tayo ng linggo, ng buwan, at kung minsan ay taon-taon pa. Umabot po kami ng mahigit 1 taon sa hiring process namin, 6 months. Sa pagkuha namin ng work permit namin, hanggang sa makarating po kami dito at maging permanent resident, 9 years ago, ay umabot po kami ng 1 year and 30 days, 1 year, 1 month. So, ganun po katagal yung process ng application dito sa Canada. Kaya, kung napakadali araw lang ang pinakamahaba, halimbawa ay linggo na lang, medyo magduda na po kayo doon dahil malayong-malayo po yon sa hiring process dito sa Canada. Even kapag nandito na po kayo sa Canada, mahalayo din po yung tinatawag nating hiring process. Umaabot po ng buwan. Halimbawa, gusto mong lumipat ng ibang company and you want to be hired in there, medyo mahaba rin po yung proseso kasi may mga forms pa kayong fill upan, may mga validation pa kayong fill upan, may mga documents pa kayong dapat i-provide, something like that. Those are the things na dapat niyo tandaan. Hindi madali ang hiring process dito sa Canada. Tandaan po ninyo yan. Number 5, you ask for personal information premature. It has happened to all of us. You're applying for a job and you ask for your social insurance number before you even have a chance to interview. Or they want your bank account information so they can do background check. It is frustrating and you can feel like your privacy is being violated. Para mabigyan po kayo ng tinatawag nating job offer, hindi po kailangan ng bank information ninyo, hindi po kailangan ng tax information ninyo, hindi kailangan yung family background ninyo, hindi po kailangan yan sa background process ninyo. Kakailanganin niyo po yan kapag pumasok na po yung mga papers ninyo sa Government of Canada, para lang po ma-verify kayo na citizen kayo o totoo kayo nag-i-exist dun sa particular na lugar niyo sa atin, sa kaso natin sa Pilipinas. Pero kung nag-a-apply pa lamang po kayo at sasabihin, ito ilalagay natin ito kasi sa ganito, ilalagay kasi natin sa LMIA ito. Tagilid na po yun. Ibig sabihin, peking-peke na po yun. No? Hindi nag-aas ang employer, hindi nag-aas ang Government of Canada, ang ESDC ng personal information o ng tax identification number, yung tinatawag nating social insurance number, SIN, anything tax information, wala silang inaas na ganyan. Kung nag-asa sila prematurely, magduda na po kayo, umalis na po kayo dahil bitag na po yan para sa inyo na makuhanan kayo ng pera o ng salapi. Mag-iingat po kayo dyan. Remember, ang LMIA, kukunin lang po yung information na pangalan lang po ninyo at ipapasok po ng, let's say, nag-apply po kayo, no? Dadalhin po ng ninyo yung inyong resume sa employer. Yung employer titignan, ito, pasok ito kasi nasa qualification niya. Ang kukunin lang po doon ng employer ninyo usually ay pangalan at apelyido ninyo, then i-apply po kayo ng LMIA. Pag na-apply na po kayo doon at yung lugar ninyo, siyempre, pag na-apply na po kayo, bibigyan po, hindi po kayo tatanggap ng LMIA, kundi yung employer ninyo. Tandaan niyo po yan. Hindi nagbibigay ng LMIA, ground po ito, no? Ang ESDC sa direkta sa tao.
sa employer po ito ibinibigay, hindi po sa inyo ng mga aplikante. Kapag nakatanggap po kayo ng LMIA papers, magduda na po kayo. No? Pero kung mag-a-apply na po kayo halimbawa ng work permit papunta dito sa Canada, ang kailangan nyo lang po ay yung LMIA number na ibibigay naman po sa inyo ng inyong mga employer. Ganun po yun, ano? Pang-anim po, sabi to, you're asked to pay for something up front. One of the most popular types of scams is the Canadian offer scam, where scammers offer victims a job offer for free. If you receive a job offer that asks you to pay for getting the job, it's likely a scam. Canadian employers will never ask for money in exchange for a job. Ito na naman, ano? Malabo na naman ito. Kapag binigyan po kayo ng notice na, kailangan mong bayad ng $80, ang biometric mo kailangan bayaran sa akin ng $85, yung work permit application mo, kailangan mo bayad ng ganito, and blah, blah, blah. Red flag na po yun. Ibig sabihin, tumakbo na po kayo at iniisa-isa na po kayo at inuubos na po yung pera ninyo pag ganon. So, ibig sabihin, hindi po hihingi ng anumang salapi, any amount, ang isang employer kapag nasa hiring process pa lang po kayo. Illegal po yun at pwede po na maipasara ang business ng isang employer o ng isang establishmento kapag sila po ay nanghingi ng pera sa mga aplikante. Bawal na bawal po yun. And of course, for instance, LMIA. LMIA, titinda ko sa iyo 30,000. Bawal na bawal po yun. May multa po ito sa gobyerno ng Canada at pwede po silang makasuhan o maikulong. So, hindi po gagawin ito ng mga employer nandito na sa Canada. At mag-iingat po kayo doon kasi isa yon sa mga dahilan kung bakit marami pong naloloko. No? Dahil sa, akala nila nagbayad sila, okay na. Akala nila na ipasok na ipapil na. Pero, scam pa rin pala. Remember, ang LMIA ay binibigay po ng ESDC at hindi ng kung sino-sino lang. ESDC is the Economic Development po ng Canada. Sila po nagbibigay nito, nagpo-process nito kung kailangan ba talaga ng employer o ng company ng trabaho, kung may bakante ba talaga. So maraming ipoprovide ang employer dito at hindi lang basta-basta. No? So yun po yung mga red flags sa pagkuha ng tinatawag nating job offer letter na hindi basta-basta binibigay. And of course, the LMIA o yung tinatawag nating Labor Market Impact Assessment. Remember, mabibigyan lang po kayo ng job offer kapag approved na po ang company o ang employer sa LMIA. So, i-apply po yan ng employer ninyo. No? And then, sasabihin nila, ito, mag-apply ka na dito. And then, you will process. Mahabang proseso po ang application papunta dito sa Canada. Hindi isang araw, hindi 2 linggo. So, tandaan niyo po yan. Ano? So, I hope nakatulong po yung vlog natin sa araw nito. Maraming salamat po at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Hanggang sa muli po.